Narinig ni Zhao Mo ang ingay mula sa labas subalit hindi niya ito binigyang pansin. Bagamat may kaunting pagtataka, ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa ginawa niyang formation array habang naguguluhan kung bakit tila sobra ang lakas ng wind formation na ito. Bigla siyang napalingon nang may tumawag sa kanyang pangalan at nagtanong kung anong uri ng formation ang kanyang inihahanda. Agad na nakilala ni Zhao Mo ang bagong dating na si Senior Sister Xiong Yurong, kaya dali-dali siyang lumapit dito at sinabing tamang-tama ang pagdating nito dahil tila may mga pagkakamali sa mga librong ibinigay nito sa kanya. Habang itinuturo ang mga pahina ng aklat, ipinaliwanag niya na sinunod naman niya ng mabuti ang mga panuto at nag-inscribe ng isang wind formation, kaya labis siyang nagtataka kung bakit isang wind blade formation ang lumabas. May kaunting hiya namang pinatigil siya ni Xiong Yurong at nakiusap na sandali lamang, dahil bago nila talakayin ang tungkol sa formation ay baka pwedeng kumuha muna ito ng kapalit na kasuotan para sa kanya. Agad namang nag-abot si Zhao Mo ng isang puting damit kay Xiong Yurong sabay hingi ng paumanhin dahil masyado siyang nalibang sa pag-aaral ng mga formation kaya hindi man lang niya napansin na nasira na pala ang kasuotan ng dalaga. Subalit pabirong sinabi ni Xiong Yurong na sa palagay niya ay sinadya talaga iyon ni Zhao Mo. Matapos maibigay ang kasuotan, biglang tumunog ang kanyang sistema at nag-anunsyo na ang pagreregalo niya ng 2 set ng damit ay nag-trigger ng 1,000 beses na return, kung kaya't nakakuha siya ng 100 set ng Supreme Attack Speed Gear. Habang binabasa ang nakasulat sa screen ng kanyang sistema, napaisip siya kung ano ang ibig sabihin ng Supreme Attack Speed Gear, at bahagya siyang pinagpawisan nang makitang ang nakuha niya pala ay 100 piraso ng panloob na kasuotan ng babae. Hindi siya makapaniwala na tinawag pa ito ng sistema bilang Attack Speed Gear, at napatanong sa sarili kung totoo ba ang kanyang mga nakikita. Naputol ang kanyang pag-iisip nang imungkahi ni Xiong Yurong na tignan nila ang kanyang formation plate. Nang masuri ito ni Xiong Yurong, labis siyang nabigla dahil para sa kanya ay napakakakaiba ng estruktura nito. Ito ay ang pinakapangunahing wind formation lamang at sa normal na takbo ay hindi dapat lumilikha ng ganoong kalaking pinsala, kaya naman inanyayahan niya si Zhao Mo na lumabas upang muling subukan ang ginawa nito kanina para masaksihan niya. Agad namang sumang-ayon si Zhao Mo sa mungkahi. Hindi nagtagal, habang nasa labas at nakataas ang kanyang kamay, muling pinaganya ni Zhao Mo ang wind formation. Nang mabuo ang simbolo, nagpakawala ito ng isang matinding bagzo ng hangin na nagawang magpabuwal at pumutol sa mga nakatayong puno sa paligid. Dahil dito, mabilis na lumapit sa kanya si Xiong Yurong at manghang nagtanong kung paano niya nagawa ang ganoong bagay. Ipinaliwanag naman ni Zhao Mo na inukit lamang niya ang mga divine rune base sa pamamaraang itinuturo sa aklat. Habang nangyayari ito, tahimik lamang silang pinapanood sa di kalayuan ni Niu Yulan. Inutusan naman ni Xiong Yurong si Zhao Mo na subukan naman ang fire formation habang ituturo niya ang tamang hakbang para dito. Sumang-ayon si Zhao Mo, at agad na sinimulan ni Xiong Yurong ang pagbuo ng isang nagniningning na fire formation array. Nang i-release niya ito patungo sa isang kahoy, agad na nagliyab ang maliit na sanga ng puno. Matapos ang halimbawang iyon, sinabihan niya si Zhao Mo na ito naman ang sumubok. Ginaya ni Zhao Mo ang pattern ng fire formation at bumuo rin ng marka sa kanyang palad, at nang sumiklab ang apoy ay direkta niya itong pinatama sa puno. Sa tindi ng lakas ng kanyang pinakawalan, hindi lamang sanga ang natupok kundi tuluyang naging uling ang buong katawan ng puno. Laking gulat ni Xiong Yurong sa kanyang nasaksihan at nagtaka kung paanong nangyari ang ganoong klaseng resulta. Nang mapansin ni Zhao Mo na nakatitig sa kanya ang dalaga, nagtanong siya kung bakit ganoon na lamang ang tingin nito sa kanya. Sumagot si Xiong Yurong na kung walang depekto sa mismong formation, ang tanging dahilan na lamang ay nagmumula mismo kay Zhao Mo. Napaisip siya na posibleng ang Crimson Sun Sacred Body ni Zhao Mo ang nagbibigay ng karagdagang lakas sa mga elemental formation na kanyang ginagawa. Subalit naisip niya na hindi dapat ganoon ang mangyari sa isang wind formation dahil wala naman itong anumang ugnayan sa lakas ng pure yang energy. Biglang iniangat ni Xiong Yurong ang kanyang kasuotan na labis na ikinabigla ni Zhao Mo at naging dahilan upang biglang magdugo ang kanyang ilong. May kaunting hiya namang nag-usisa si Zhao Mo kung ano ang balak nitong gawin, sabay paalala na may limitasyon dapat ang pagiging malapit ng isang lalaki at babae. Pinalo naman siya ng tingin ni Xiong Yurong at sinabing ihinto muna ang mga biro dahil ang totoo ay mag-uukit siya ng divine rune sa sarili niyang balat, upang sa ganoong paraan ay mas madali niyang masuri ang mga kaibahan nito. Habang pinupunasan ni Zhao Mo ang kanyang ilong at nagpapalabas ng munting apoy sa dulo ng kanyang daliri,
may kaunting ilang siyang nagtanong kay Xiong Yurong kung talagang libre niyang makukuha ang pagkakataong ito. Bakas ang panginginig sa buong katawan ni Xiong Yurong habang may kaunting galit na binuweltahan si Zhao Mo na bilasan na lamang ang pagukit. Sa sandaling idikit ni Zhao Mo ang kanyang nagliliyab na daliri, biglang nanggatag ang katawan ng dalaga kasunod ang isang enerhiyang gumapang sa kanyang buong sistema, na lalo pang nagpadagdag sa panginginig nito na tila ba hihimatayin na siya sa sensasyon. Nang tuluyang ibuhos ni Zhao Mo ang buong lakas ng formation sa katawan nito, napahiyaw si Xiong Yurong sa tindi ng kapangyarihang pumasok sa kanya, na naging dahilan upang tuluyang mapunit ang kanyang suot na damit at mapaupo siya sa sahig. Nahihiyang nagtanong si Zhao Mo kung may napansin ba itong kakaiba o mali sa proseso. Habang pilit na itinatakbo ni Xiong Yurong ang kanyang mga kamay upang takpan ang katawan, nanginginig siyang sumagot na naramdaman niya ang lahat, at ang mga divine rune na iginuhit ni Zhao Mo ay mas malalaki at mas makakapal kumpara sa mga normal na rune. Bahagyang naguluhan si Zhao Mo sa narinig kaya nagtanong siya kung ano ang ibig ipakahulugan nito, habang lihim na nagtataka sa sarili kung nakasisiguro ba ang dalaga na hindi ito nagsasalita ng may halong kalaswan. Nagpaliwanag si Xiong Yurong na ang mga divine rune ay simbolo rin ng lakas, at kapag mas mataba ang pagkakapinta rito ay mas matindi ang puwersang dala nito, kaya mukhang may kinalaman ito sa pisikal na katangian ni Zhao Mo, bagamat hindi niya matukoy kung dahil ba ito sa kanyang Crimson Sun sacred body. Dahil sa mga tinurang iyon, naging seryoso ang tingin ni Zhao Mo at napagtanto na ang totoong may gawa nito ay ang kanyang Human Emperor bloodline, dahil ang mga sinaunang pamilya ng dugo ay may mas mataas na koneksyon sa mga divine rune ng kalangitan at daigdig. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, masayang lumapit sa kanila si Niu Yulan at magalang na tinawag ang kanyang master. Nagtanong ito kung nais ba muna nitong huminto sa pag-eensayo upang makakain at makapagpahinga dahil alam niyang labis na napagod ang katawan nito. Sumang-ayon naman agad si Zhao Mo sa alok. Subalit natigilan si Xiong Yurong nang marinig ang salitang master na ginamit ng dalaga kay Zhao Mo, kaya naman nakataas ang kilay na lumingon ito sa binata habang binabanggit ang pangalan nito. Pagkatapos ay ipinaalala niya na matapos nitong ireklamo at gipitin ang anak na lalaki ng Bull Demon King doon sa Thousand Demon Hall, ngayon naman ay ang anak na babae nito ang ginagawa nitong sunod na target, kaya tiyak na lulutang ang Bull Demon King upang hamanin siya sa isang labanang walang urungan. Sumagot si Zhao Mo na huwag itong ipanggamba ng dalaga dahil batid naman niya ang kanyang mga limitasyon. Namumula ang mga pisngi ni Xiong Yurong habang nakataas ang kilay na sinabihan si Zhao Mo na isa talaga itong maliit na bastos, at kung talagang alam lang daw nito ang hangganan ng kanyang mga ginagawa ay hindi na sana siya nadamay pa sa ganitong uri ng gulo. Pagkalipas ng ilang sandali ay inihain na ni Niu Yulan ang kanilang masarap na putahe at ibinalita sa kanyang master na natapos na niyang ihanda ang lahat ng karne na ipinagkatiwala sa kanya para sa araw na ito. Nakangiting tumugon si Zhao Mo na napakahusay ng kanyang ginawa. Sa kanilang tabi naman ay labis na natutuwa at naglalaway si Xiong Yurong sa nakikita niyang ulam, kaya naman nag-usisa siya kung anong klaseng karne ito dahil ramdam na ramdam niya ang napakatinding espiritual na enerhiya at lakas na dumadaloy dito. Nagpaliwanag si Zhao Mo na ito ay karne ng isang Divine Transformation Realm Flood Dragon na ipinagkaloob ng Holy Sun sa kanyang master na Saintess, at nagkataon lamang na nakahingi rin siya ng bahagi nito. Sinabi naman ni Xiong Yurong na ang ganitong uri ng pagkain ay hindi kayang tumbasan ng anumang salapi, at hindi niya akalaing ganoon na lamang kalaki ang tiwala at pabor na ibinibigay ng Saintess kay Zhao Mo. Idinagdag pa niya na sayang at hindi naging babae si Zhao Mo, dahil kung nagkataon ay baka may tsansa pa itong maging susunod na tagapagmana ng posisyon ng Saintess sa hinaharap. Nabanggit din ng dalaga na may nabalitaan siyang isang uri ng gamot na may kakayahang magpalit ng kasarian ng isang nilalang, kaya pabiro niyang tinanong si Zhao Mo kung nais ba nitong uminom nito. Nang marinig iyon ni Zhao Mo ay muntik na siyang mabulunan at agad na namula ang kanyang mukha habang pinagsasabihan si Xiong Yurong na ihinto na ang pagbibiro ng mga ganoong kakatwang bagay. Habang may kinakapa si Xiong Yurong sa loob ng kanyang kasuotan, tinitigan niya si Zhao Mo gamit ang isang mapang-akit na sulyap sabay sabing tapos na ang kanyang pakikipag-asaran, dahil ang totoo ay may mahalaga talaga siyang pakay kaya siya naparito ngayon. Agad namang tumanggo si Zhao Mo at binigyan siya ng pahintulot na sabihin ang kanyang mensahe. Mula sa pagitan ng kanyang dibdib, dahan-daang naglabas si Xiong Yurong ng isang supot na naglalaman ng napakaraming spirit stone at marahan itong inilapag sa ibabaw ng hapagkainan.
Gamit ang isang malambing at mapanghalagang boses, sinabi niya kay Jaume na batid ng kanilang master kung gaano kabigat ang proseso ng pag-aaral ng mga formation, kaya naman sadyang ipinadala siya nito upang abutan si Jaume ng mga Spirit Stone bilang tulong. Idinagdag pa niya na ang laman ng supot ay umaabot sa ilang bilyong Spirit Stone, na tiyak na sisipat na para sa kanyang mahabang panahon ng pag-eensayo at cultivation. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.